Pinagpalang araw guys, samahan niyo ako. Pupunta tayo ngayon sa Maisan. Harvest time guys. Ngayon guys, yan ang malawak na papayahan ng Del Monte. Madaanan natin patungo sa aming farm. Malaki na ang mga papaya nila. Ang iba may malaki ng bunga, ang iba wala pa naman nag-umpisa na mamunga. Pero yan no, malaki na ang iba guys. Yan ang papayahan ng Del Monte na malapit sa amin. Madaanan natin patungo sa aming farm. Yan. Yan na. 22 hectares na papayahan ng Del Monte. Yan. Iniwanan ako ng aking bunsoy at ang aming aso. Na yan ang aming aso na si Chai Chai na hindi makahinto, palagi na lang tumatakbo. Yan na. Punta kami sa aming maisan. Harvest time sa mais guys. Kaya ang ganda tingnan ng kanilang mga papayan kasi ang malalaki na. Ang laki. Mga malalaki na sila. Yan ang area na yung pinalis ang mga farmers. Ngayon, nandito na tayo sa aming maisan. Yan guys. Harvest time na guys. Kasi na siya. Nalaya na. Sa Bisaya pa, nalaya na. Hey guys. Yan. Sige ya. Sige na. Ganyan ang pag harvest ng mais. Bali, yan ang mga traditional. Tanggalin lang ang mga mais dyan, tapos ilagay lang. Hindi siya binalatan. Direct na binalatan kasi mainit sa area. Kaya ginagano na lang siya. Tinatanggal. Sabi sa pag ginasapli, pinamitas sila lahat na may pakpak. Para dalhin sa mga puno ng kahoy. Kasi sobrang init ng panahon dito sa amin, kaya ginaganon lang. Pagkatapos niyan, tanggalin sa kanyang puno, ilagay sa sako at dalhin sa area na hindi mainit. Sobrang init ng panahon. Diyan, ilagay lang muna siya dyan sa gilid, tapos ilagay sa sako at dalhin sa puno ng kahoy. Na guys, dyan siya nilalagay guys. Tapos dyan na siya balatan. Kasi malamig dyan sa puno ng kahoy. Sobrang lamig. Kaya so pagtanggal ng pakpak ng mais, hindi na mainitan. Safety na, kadelikado kasi sa sobrang init ng panahon, delikado ang heat stroke. Kaya ganyan ang ginagawa namin. Diyan lang siya nilagay sa ilalim ng kahoy, tapos diyan balatan. Yun lang guys.